sponsor. Pag sinabi ni Cap, ay okay lang po yan Kuya Bal. Maganda nga, matulungan po ninyo. Larga. Pag sinabi ni Kapitan, ay huwag mong i-vlog yan Kuya Bal kasi yung mga anak niyan mayayaman. Baka yung mga anak magalit sa'yo. O hindi, huwag kong i-vlog. Kasi may mga vlogger po talaga ngayon, ura-urada. Vlog doon, vlog dito. Ha? O mga kaibigan, mga kalinga, pero dito ng isang matandang naghingalo sa kahirapan. Ito, si nanay. Hindi niya alam, mayroon palang anak na doktor. May anak palang mayaman na sa abroad. Ay, yari ka doon. Eh maraming vlogger po noong nagkakagulo-gulo. Bakit yung binablog yung nanay ko? Yun. Ako walang kwentong ganoon. Yung iba maraming kwento. Ibang vlogger po, maraming kwento diyan. Na yung mga anak galit sa kanila. Bakit? Binablog yung magulang. Ako walang kwentong ganon. Wala po akong kwentong ganyan na may nagreklamo sa akin. Bakit? Black and white to. At alam ni Kapitan ang ginagawa ko. Alam nyo, ako, sabi ko nga sa simula pa lang, kailangan talaga yung mga tao, tulungan nyo talaga yung sarili ninyo. Kung gusto nyo talagang makaahon sa kahirapan, kayo lang ang makakagawa niyan sa sarili ninyo. Hindi kalingap, hindi pa iba. Walang sino man makakaahon ng sarili ninyo kung hindi kayo lang. Maganda nga yun pag maiahon mo ang sarili mo. You should be proud of yourself. Nobody helped you. You did it on your own. So all the credits belongs to you. You don't owe anybody anything. You did it on yourself. You prove to yourself that you can do it alone. Pero, ginawa ko tong video na to para pakita sa inyo na hindi porket mahirap, kailangan kagad tulungan. And I'm not talking about sa kalingap, I'm talking about in general, makakita ka sa street na namamalimos, hindi automatic kailangan tulungan mo kagad. Bakit? Kasi hindi mo naman alam kung saan siya nanggaling eh. Malay mo, drug dealer yan. Kaya mahirap. You know? Malay mo, may ginawang masama yan, kaya ganyan yan. And dahil yon sa kasamaan niya, pinagbabayaran niya lang. Kaya hindi ako masyadong tumutulong eh. Kasi hindi ko alam, mamaya rapist yun. Pagtutulong kayo, kailangan kakilala nyo. At number 2, kailangan yung tinutulungan nyo, kayang tulungan yung sarili nila. Kasi yung tulong nyo masasayang lang pag hindi nila tinutulungan yung sarili nila.
Kasi especially dito sa Filipino culture, ito ayoko nito eh. Isang example nito is yung panganay. Okay, kunwari yung panganay nasa US. Ang nangyayari, yung panganay nasa US, di ba? Yung kapatid nasa Pilipinas, walang trabaho. Tapos yung panganay, bigay lang ng bigay para tumulong. Tapos yung kapatid nagiging tamad. Umaasa na lang sa panganay. Ayaw magtrabaho. Walang ginagawa sa bahay. Ayoko ng mga ganon eh. Pero sa kultura ng mga Pilipino, okay yun na magbigay ka kahit wala na nagiging tamad na ang tao, wala nang ginagawa, wala nang purpose sa buhay. Ginawa mo na lahat para sa kanya, pero hindi niya tinutulungan yung sarili niya. Ito, totoo to ah. Dati may babae na nag-post sa school ko sa Pilipinas. It's a Christian school. Nag-post siya na may sakit yung anak niya. Batang-bata pa yung babae. Batang-bata pa. Tapos, yun nga, di ba? Nag-post siya, kailangan daw tulong financially. So, etong school ko, nagbigay ng tulong. Hindi lang school ko, pati pa kami pati pa kami. Ako rin nagbigay. Pero, ano nangyari? Ng abuso. Hingi ng hingi sa amin. Tapos, ang nalaman ko dito sa babaeng to is yung anak niya, kasi 3 anak niya eh. Bata pa eh. Nabuntis pala to, batang-bata. 3 anak. Mas madami pang anak kaysa sa akin. Now, kasalanan ko ba? Kung hindi mo tinapos ang pag-aaral mo at nanganak ka ng 3 beses, kasalanan ko ba yun? Ako ayoko nga magkaroon ng ganun eh. Kasi alam ko pag ginawa ko yun, mataas ang chance mamumulubi din ako. Biro mo, kailangan pakainin mo 3 anak. Tapos wala kang asawa, yung asawa mo eh lasinggero. Sinabi ko lang yung istorya na yon kasi yung mga ibang mahihirap dyan, naghihirap sila dahil sa mga maling choices nila sa buhay. Now, I understand kung lahat ng mga choices mo tama, pero bad things happen to you. Pero ito ang ayoko. You are making wrong choices. Katulad nitong babaeng to. Nag-anak siya ng 3, batang-bata pa, hindi na natapos yung high school. Tapos, alam mong mali ang ginagawa mo. Iba to eh. Iba yung alam mong mali ang ginagawa mo sa may maling nangyari. Alam niyo yun?
Naintindihan ko nga yung may maling nangyari, may maling ng, kunwari, maayos ka, nagtatrabaho ka, tapos nahulog ka sa, sa tuktok ng bungbong mo, may naayos ka, tapos nahulog ka, tapos, yun na, paralyzed ka na, tapos naging mahirap ka, naintindihan ko yun. Pero itong hindi ko maintindihan eh. Kasi yun, accidental yun. Pero itong hindi ko maintindihan, ito, may choice. Itong babaeng to, may choice siya. Pwedeng tapusin niya yung pag-aaral niya, pero hindi yun ang ginawa niya. Nag-party-party siya, tapos nabuntis siya 3 times. Yung lalaki nakabuntis pa sa kanya, sabi ko nga, lasinggero. Hindi ko nakasalanan yun. Kasi minsan, yung ang sumisira sa buhay natin is tayo. Yung mga maling choices nga natin eh. Na akala nyo walang mangyayari. Hindi natin iniisip ang mga consequence. Kaya yun, especially yung mga ganon choices. So, yun lang po. Hindi kailangan agad-agad tulungan ng mga mahihirap. Kasi, tsaka, pag mahirap, hindi naman may mga ibang mahirap na nagiging mayaman. May mga ibang mayaman naman na nagiging mahirap. Tumataas, bumababa. So, yun lang naman po. Everybody have a good day and I'm peacing out.